Magandang araw mga bata, kung sa umaga kayo manunood. Magandang gabi kung sa gabi kayo manunood. Ang ating pag-aaralan ngayon ay mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Sa nakaraang aralin, natutuhan natin ang mga suliraning at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan at mga pagsubok na nilabanan upang matugunan ang mga hamon. Sa araling ito, matatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Bilang isang mag-aaral, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga programa ng iba't ibang administrasyon mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Na ipaliliwanag ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon at napahahalagahan ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon. Sukatin mo ang iyong kaalaman sa pagsagot sa gawain sa ibaba. Punan ang concept map ng iyong kasagutan, ang paksa na matatagpuan sa loob ng kahon. Mga suliraning kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Narito ang mga suliraning kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang kasalukuyan. Una, pagbagsak ng ekonomiya. Pangalawa, nawala ng trabaho, kawalan ng hanap buhay. Kahirapan, digmaan, mga krimen. Korupsyon, pagbabawal na gamot, suliranin sa karapatang pantao at suliranin sa teritoryo. Bago mo simulan ang pag-aaral sa araw na ito, sagutin ang mga tanong gamit ang chart. Magtalala ng mga ilang suliranin na nararanasan ng ating pamahalaan sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Halimbawa, droga. Ang solusyon na ipinatupad ay war on drugs. Korupsyon. Tinanggal sa tungkulin ng mga tiwaling opisyal. COVID-19. Pagbili ng maraming bakuna laban sa COVID-19 sa ibang bansa. Ating talakayin ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Unahin nating talakayin ang administrasyon ni Corazon C. Aquino. Noong 1988 ay nilagdaan ni Pangulong Aquino ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Ang batas ay nagbabahagi ng mga lupain sa mga manggagawang magsasaka mula sa mga may-ari ng lupain na babayaran ng pamahalaan. Sinikap ni Aquino na kalasin ang mga kartel, mga monopolyo at mga oligopolyo ng mga industriya na itinatag ni Pangulong Marcos, lalo na sa mga industriyang buko at asukal. Binigyang pansin din niya ang pagbawi sa mga yaman ng Pangulong Marcos sa pagbabalik ng demokrasya sa bansa at pagbibigay ng libreng edukasyon sa elementarya at sekundarya. Ipinatupad din niya ang trade liberalization at proyektong pabahay sa tulong ng National Housing Authority. Itinaas din ang sweldo ng mga kawani ng pamahalaan dahil sa salary standardization. Pangulong Fidel V. Ramos. Ipinatupad ni Pangulong Fidel V. Ramos ang Reformang Philippines 2000 na naglalayong baguhin ang ekonomiyang batay sa agrarian tungo sa isang industrial na pinapatakbo ng pamilihan. Binigyang pansin din niya ang paglutas sa suliranin ng kalusugan, Clean and Green Program, makamit ang pambansang pagkakaisa at pagpapaunlad ng bansa. Inulunsad din niya ang Moral Recovery Program upang matulungan ang mga Pilipino na magkaroon ng mataas na pagtingin o pagpapahalaga sa sarili. Inulunsad din niya ang amnesty program upang mabigyan ng pagkakataon ng mga rebelde na magbagong buhay. Pangulong Joseph Ejercito Estrada.
Inalis niya ang Countrywide Development Fund o mas kilala sa pork barrel. Pinatupad din niya ang Asset Privatization Trust upang makalikom ng salapi para sa pangangailangan ng bansa at pagsasagawa ng Adapt a School program. Nagsagawa siya ng Enhanced Retail Access for the Poor at pagbibigay ng tuon sa Poverty Eradication Program. Inilunsad din niya ang Angat Pinoy 2004. Isa sa mga pangunahing proyekto niya ay ang paglulunsad ng mga programang pagpapaunlad sa agrikultura ng bansa. Sa panahon ng panunungkulan niya, dumating ang panahon ng El Nino. Pangulong Maria Gloria Macapagal Arroyo. Programa niya ang supuin ang kahirapang dinaranas ng masang Pilipino. Naging programa din niya ang Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan o Kalahi, Self-Employment Assistance Kaunlaran, Small and Medium Enterprises Development, Strong Republic Nautical Highway, Gloria La Bandera, Rolling Stores. Isinuling din niya ang Mindanao National Initiative o Mindanao Natin na naglalayong isulong ang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Bilang pagtugon sa panawagang ito, ay inulunsad niya ang bagong kurikulum na BEC o Basic Education Curriculum. Pangulong Benigno Simeon Cuangco Aquino III. Inulunsad niya ang Transformational Leadership, pagbuwag sa korupsyon, pagpapatupad ng mga batas na walang kinikilingan. Binigyan diin niya ang halagaang edukasyon, hanap buhay, kalusugan, agrikultura, kapayapaan at kaligtasan. Isa sa mga tumatak sa mga Pilipino ang kanyang sinabi sa kanyang panunumpa bilang Pangulo. Ang kanyang slogan na matuwid na daan ang naging batayan ng kanyang programa. Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pangunahin sa mga programa ni Pangulong Duterte ang pagtanggal sa katiwalian at korupsyon. Sinimulan din niya ang pambansang kampanya kontra droga, paggamit o pagbebenta ng ilegal na droga na isang malaking pagkakasala sa batas, at ang pagbabawal din sa open pit mining. Itinaguyod din niya ang federalismo bilang isang mas mahusay na sistema ng pamamahala para sa Pilipinas. Isinailalim din niya ang Boracay sa rehabilitasyon. Ang progresibong reforma sa buwis, mas mabisang pagkolekta ng buwis at pag-index ng mga buwis na inflasyon. Sa kasalukuyan, itinataguyod niya ang kaunlaran sa kanayunan at halaga ng kadena patungo sa pagtaas ng pagiging produktibo ng agrikultura at turismo sa kanayunan. Sinisiguro din niya ang seguridad ng pag-upa ng lupa upang hikayatin ang mga pamumuhunan at tugunan ang mga bottlenecks sa pamamahala ng lupa at mga ahensya ng titling. Mamumuhunan sa pagpapaunlad ng kapital ng tao, kabilang ang mga sistemang pangkalusugan at edukasyon at mga kasanayan sa pagsasanay. Itinataguyod din ng Pangulo ang agham, teknolohiya at ang malikhaing sining upang mapahusay ang makabagong ideya at malikhaing kakayahan. Gawain sa pagkatuto bilang isa, piliin sa Hanay B ang Pangulo na nagpatupad ng iba't ibang programa na tinutukoy sa Hanay A. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Unang bilang, kontra droga. Letrang C. Rodrigo R. Duterte. Kalawang bilang, Moral Recovery Program. Letter D. Pangulong Fidel V. Ramos. Katlong bilang, Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan. Letter F. Maria Gloria M. Arroyo. Kaapat na bilang, Poverty Eradication Program. B.
Pangulong Joseph Estrada. Kalimang bilang, Comprehensive Agrarian Reform Program. Letter A. Pangulong Corazon C. Aquino. Gawain sa pagkatuto bilang 2, suriin ang bawat pahayag. Isulat ang tama sapat lang kung ito ay nagsasaad ng katotohanan at mali naman kung hindi. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Unang bilang, Transformational Leadership ang isa sa mga programa ni Pangulong Fidel Ramos. Mali. Kalawang bilang, inulunsad ni Pangulong Benigno Aquino III ang pambansang kampanya kontra droga. Mali. Katlong bilang, sa panahon ni Pangulong Gloria Arroyo, inulunsad ang bagong curriculum na Basic Education Curriculum. Tama. Kaapat na bilang, ipinatupad ni Pangulong Joseph Estrada ang Asset Privatization Trust. Tama. Kalimang bilang, nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Tama. Gawain sa pagkatuto bilang 3, gamit ang fishbone diagram, isulat sa itaas na bahagi ang mga suliranin na may kaugnayan sa usaping pangkapayapaan at kaunlaran. Sa ibabang bahagi naman ang naging programang tugon sa suliranin. Pangulong Corazon Aquino, Pangulong Fidel V. Ramos, Pangulong Joseph Estrada at Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Gawin ito sa isang malinis na papel. Gawain sa pagkatuto bilang 4, pumili ng isang programa ng mga nakaraang administrasyon na sa iyong palagay ay naaangkop sa kasalukuyan nating sitwasyon. Paliwanag ito sa sagotang papel. Sa aking palagay, ang programa ni Pangulong Duterte na kampanya kontra droga ay naaangkop sa ating kasalukuyang sitwasyon dahil marami ng kabataan ang nasasangkot sa ilegal na droga. Ang programang ito ay malaki ang naitulong sa bansa dahil mawawala na ang mga salot sa lipunan. Gawain sa pagkatuto bilang 5, gamitin ang Read and React Organizer sa pagpapaliwanag sa iyong sariling pananaw. Gumawa ng reaksyon sa programang ipinatupad ng Pangulo. Gawin ito sa sagotang papel. Maraming salamat po. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share sa inyong mga kamag-aral.